Mapapalaban daw ang mga PBA teams ngayon dahil sa malalim na hugot ng lineup ng Blackwater ngayong darating na season. Recently lang nagkaroon na ng bagong plano ang Blackwater at mukhang nagiging seryoso na talaga sila sa pagpapaganda ng kanilang roster. Humahakbang na sila para makuha si Gio at plano din daw nilang manguha ng mas legit kumpara kay Justin Chua. Bukod sa kanya, meron pa raw silang mas importanteng hakbang para mapunan ang kakulangan sa roster na sinasabi ni Coach Jeff Carriazo at hindi pa po sila tapos. Tara! Malapit na maging fix ang lineup ng Blackwater at kapag nabuo na raw to, magiging isa na raw sila sa mga better teams dito sa PBA. Hindi naman nila pinapangako na solid ang lineup pero may laban daw sila ngayong darating na season 50. Unti-unti nang pinag-sign ng Blackwater ang kanilang mga players na nagustuhan sa practice at maganda din daw ang resulta ng kanilang mga practices at tune-up games. Mas lumalalim pang lalo ang roster ngayon dahil sila ay nakakuha ng jackpot players sa draft. Ang tanong na lang dyan ay kung magtatagal ba yan? First pick lang ang bawal i-trade hanggang sa susunod na 2 season. Paano natin nasabing may laban sila? Syempre, dahil yan sa mga nadagdag at ang roster nila na young legs at swak sa common type ng mga system sa PBA na pinapatakbo ni Coach Jeff. Jackpot ang Blackwater na nakuha nila si Daf Panopio. Ang Blackwater lang naman ang maswerte pero si Panopio lang daw yung malas. Kahit sabihin nating marami na kayong guards pero you can't go wrong with Daf Panopio. May mahabang experience to sa labas ng bansa at naging notable sa Batang Gilas kasi nga yung galaw niya pang international. Kaya lang naman siya nagpa-draft sa PBA dahil wala na talaga siya mapuntahan bukod sa PBA. Si Panopio, masabi kong next LA Tenorio dahil sa playmaking skills na taglay niya. Hindi naman siya singbilis or singgaling ni Jason Castro pero yung ball handling niya, yung playing style niya na common type at laging nakikita sa ibang guards ngayon, epektibo pa rin talaga. Higit sa lahat, scoring machine si Panopio. Pangalawa sa roster nila ay yung talagang kukunin na nila next week na si Gio Halalo na na-delay kasi ito dahil sa trade moratorium na gagawin ng PBA para talaga walang makaalis. Bali siya yung ipapalit kay Justin Chua. Ang veteran presence niya sa court ay lubos na kailangan pa rin talaga ng isang young team na Blackwater. Nung sa Northport pa siya, bumaba ng up to 15% ang shooting rate at bawas na rin ang kanyang penetration. At naniniwala ko na mas pipiliin talaga ni Coach Bonitan si Franyu kaysa kay Gio. Kasi taga-Letran yan eh. Si Franyu, pinag-sign na agad ang NP matapos i-trade si Gio. However, yung hustle niya ang nagpapatunay na galing siya sa isang caliber team. Pangatlo si Jed Mendoza. Nasubaybayan ko si Mendoza nung nasa Magnolia pa to sa PBA on tour. Si Mendoza may shooting yan, magaling na role player. Para siyang si Rome De La Rosa na mas pinabata version. Sa practice games napapatunayan ni Jed Mendoza ang kanyang pagiging support player pero pwede din pang main player ang dating. Sinusubukan ni Coach Jeff si Mendoza ng ilang games at nakitaan nila to ng malaking potensyal dahil sa big impact at consistency niya every game. Desidido din siyang makakuha ng spot sa Blackwater at nag-gain niya yan dahil sa kasipagan niya at lumalabas na ang kumpiyansa niya every game. Pang-apat ang tall guard SF na si Christian David. Ayon kay Coach Jeff, si Christian David ang kanilang system at sa kanya daw to pinapaikot. Isang mahiyain na tipo pero may laban at kasipagan. Kailangan lang din ni David ipag-improve ang kanyang depensa bilang ginagawa nga siyang big man dito at siya din daw ang tinatawag nilang crucial player sa Blackwater dahil sa kanyang versatility na hindi masyado napapansin ng mga coaches ngayon. Nagkaka-average ng at least 9 PPG, 5 rebounds, 3 assists at magaling na role player. Panghuli, syempre ang kanilang star player na si Cedric Bearfield. Kinagandahan sa kanya, hindi siya maarte, hindi siya nagpapabayad talaga ng talent fee. Hindi rin nagpaparequest ng trade, nagkaka-average ng 16 PPG kapag umalis ang player na to sa kanila. Katapusan na ng Blackwater. Kapag wala siya, wala nang ibang aasahang magiging main weapon dyan. Buti na lang talaga at di maarte to. Kung sa bagay, meron naman silang Daf Panopio. Yun nga ay kung magtatagal siya dyan. Alam niyo naman ang Blackwater, ginagawang farm team din yan ng ibang PBA teams. Lalo na yung Cedric Bearfield, matagal na siyang hinahunting ng TNT. At maaari daw to ipalit kay Ray ng Batak na injury prone. Ako, tsaka notable din na player dito sa Blackwater ang kakasign lang na si David Marrell. Sa palagay niyo mga kuys, may laban na ba ang roster na to ngayon sa next season?